Sa book of Exodus, chapter 4, verse 1 hanggang 5. Diyan po manggagaling ang ating mensahe. Basahin ko na ho. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Verse 2. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. Verse 3. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Verse 4. And the Lord said unto Moses, But put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and cut it, and it became a rod in his hand. Last verse, verse 5. That they may believe that the Lord God of thy fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath appeared unto thee. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong maupo. Ang pag-uusapan po natin sa mensaheng ito ay iikot ho sa parte ng buhay ni Moses, particularly sa calling niya. Sa calling niya na maging human deliverer ng bayan ng banal na Diyos. Sa mga panahong ito, mga minamahal, si Moses po ay isang fugitive from Egypt. Konting background. Si Moses po ay nakapatay at nagtago. At sa pagtatago niya, ito po yung tagpo na kung saan natagpuan siya ng Panginoon. At ang edad niya ho rito ay saktong 80 na. Exodus chapter 2 verse 11 hanggang 15. Exodus chapter 2, 11 hanggang 15. And it came to pass in those days when Moses was grown, that he went out unto his brethren and looked on their burdens, and he spied an Egyptian smithing an Hebrew, one of his brethren. 12. And he looked this way and that way. Lumingon-lingon siya. And when he saw that there was no man, walang saksi, walang witness, he slew the Egyptian and hid him in the sand. So ano yan? Slew. Sa Tagalog, pinatay niya yung isang Egyptian. Ito yung mga panahon na medyo hot. Masyadong excited si Moses na maging leader ng mga tao ng Diyos. So, anong ginawa niya? Inilagay niya sa kamay niya yung timing. Anong kinalabasan? Mamamatay tao. Alam nyo, kahit maging malinaw pa sa atin yung perfect will ng Diyos, pero yung timing ay hindi sa kamay ng timeline ng Diyos, magkakaroon ka ng malaking problema. Pangunahan ang oras o timing ng Diyos. So maging lesson sa atin to. 13. And when he went out the second day, ito na yung problema. Behold, two men of the Hebrews strove together and said unto him that did the wrong, Wherefore smitest thou fellow? 14. And he said, Who made thee a prince and a judge over us? Sino ka para pagsabihan kami? Bakit leader ka ba namin? Yan. Intendest thou to kill me? Bakit? Gusto mo rin akong patayin? As thou killest the Egyptian? Gaya nung ginawa mo doon sa Egyptian? So may nakakita pala. Nakuha nyo, kala niya lang, wala pero
merong nakasaksi. At sino nakasaksi? Ito mismong kausap niya. And Moses feared and said, surely this thing is known. So sa takot niya, 15. Ano nangyari? Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled. Tumakas siya. Ano siya? Fugitive from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by the well. So, dito niya ko nakilala si Jethro. At nung tumagal, napangasawa niya yung anak ni Jethro. At sa lalong pagtagal, doon na po siya nakatira sa puder ni Jethro na kanyang father-in-law. At siya po ang taga-pangasiwa o taga-alaga ng mga tupa nito. Amen? So, Exodus chapter 3, verse 1. Now, Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert. Hindi po sa Vergara yan, ha? And came to the mountain of God, even to Horeb. So, kung titignan natin si Moses dito, napakatagal na po ng lumipas na panahon, ha? Kasi 80 years old na siya dito. Magmula nung tumakas siya at lisanin niya ang Egypt. At magtago dahil sa kasong murder. Okay? So, kung bibigyan natin ng matinding atensyon si Moses dito, napakalayo na doon sa dating prinsipe, mga minamahal. Hindi na siya yung prinsipe na aasahan mo na magiging leader ng mga Hebrew. Nakakahabol? So, kung titignan ko natin si Moses dito, hindi mo na iisiping pipiliin siya ng Diyos na maging servant. Kasi kumbaga sa panahon na to, ang itsura niya, walang bakas na pang ministry. In fact, hindi lang tayo ang nag-iisip ng ganon. Even Moses, ganon na rin ang takbo ng isipan niya sa sarili niya. Ganon na rin mismo ang tingin niya sa sarili niya. Kaya nga ang tugon ni Moses, di ba, dun sa panawagan ng banal na Diyos, imbis na, okay, sige, gawin natin yan, Panginoon. Anong narinig ng Panginoon sa kanya? Excuses. Sa Tagalog, pagdadahilan. Kasi yun po ang paraan ni Moses para maka-get out. Para i-turn down yung perfect will ng Diyos. Kasi siya mismo hindi niya na makita na worthy pa siya maging kagamit-gamit sa kung anumang yang plano ng Diyos na yan sa buhay niya o kahit anumang plano ng Diyos dyan sa bayang Israel niya. So, silipin natin. Ano ba yung unang excuse niya o ano yung mga excuses niya? Nasabi ko na ba yung title? Hindi pa? Sige. Mamaya sasabihin ka. Okay. So, makikita natin si Moses, nagpaulan po siya ng excuses o pagdadahilan. Unang excuse ni Moses, baka may makarelate. Lord, hindi ko nakita eh. Hindi ko na rin ramdam. Nakarapat dapat ako dyan sa task na gusto mong ipagawa. Exodus chapter 3, verse 11. And Moses said unto God, who am I? Sino ba ako? That I should go unto Pharaoh. Para puntahan ko si Pharaoh.
Itong Pharaoh na to, ibang generation na Pharaoh na to, ng Egypt. And that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Sino ako? Anong power ko gawin yon? Na ilabas ang isang buong bansa sa pagkaalipin. Translation? Hindi ko makita yung sarili ko. Hindi ko rin nararamdaman. Baka naman, namamalikmata ka lang, Lord. Baka naman mali lang yung pakiramdam mo. Na ako yung karapat-dapat na instrumento dyan. Yan yung unang excuse. Baka ho meron dito, ganyan ha. Sino ako para tawaging maging misyonaryo, pastor? Sino ako para tawaging maging katuwang ng lingkod mo, maging may bahay niya? Sino ako? Mas maraming karapat-dapat, mas maraming pang-ministry, Lord, sila na lang ang isend out mo. Nabibigla ka lang yata, Lord, ng gising. Si brother ganto na lang. Baka meron ho dito, ha? Ganito ang salitaan. Who am I? Pangalawang excuse ni Moses. Baka may makarelate ulit. Lord, hindi ko nga alam ang pangalan mo. Exodus chapter 3, verse 13. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. Yung Diyos na mga ninuno ninyo, pinadala ko dito para bigyan laya na kayo. Sasagot daw yung mga Israelites. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Baka naman meron ho dito Lord, wala nga akong kaalam-alam sa'yo eh. Bagong save lang ako. Kakabaptize ko lang. Tapos nangungusap ka sa akin na, darating ang araw, magiging man of God kita. Gagawin kitang servant ng mga tao ko. Tapos nung nararamdaman mo na yung pangungusap na yun sa preaching, seryoso ka ba? Di pa ako nakaka-one month. Hindi ko pa alam yung pasikot-sikot sa pangalan mong Jesus. Yung title mo ng Christ, di ko kayang ipaliwanag. Baka may nakaka-relate, no? Pangatlong excuse ni Moses. Lord, ano ka ba? Walang maniniwala sa akin. Ganito yung dati kong buhay, oh. Ganito yung background ko. Exodus chapter 4, verse 1. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, The Lord hath not appeared unto thee. Ako, Lord, magiging full-time? Pupunta sa misyon? Magiging pastor? May bahay ng lingkod mo? Seryoso, Lord? Tinatawag mo akong maging soul winner sa church na to? Walang barkada ko maniniwala sa akin. Kilala nila ako. Kapag may inuman, ako tagahalo ng gin pomelo. Ako yung promotor eh. Yung mga kalokohan, ako nagbibigay ng idea sa kanila eh. Tapos bigla akong mag-share ng Jesus Christ. Ang sasabihin nila sa akin, ikaw, may Jesus Christ? Hindi totoo yan. May nakaka-relate? Walang maniniwala sa akin. Lahat doon inaway ko sa angka namin. Yung isa nasa bunutan ko. Yung isa nasampal ko. Yung isa nasapak at tatadyakan ko. Tapos, kailan lang nangyari? 3 months ago. Tapos ito ngayong Sunday, nasave ako. Pag nag-sorry ako sa kanila, Lord,
At sabihin nila, ba't ka nagsusorry? Kasi nakilala ko na si Kristo. At sasabihin nila, hindi kami naniniwala sa'yo. Walang maniniwala sa'yo. Saan ka na to? Ba may nakaka-relate? Pang-apat na excuse ni Moses. Seryoso ka ba, Lord? Hindi ako magaling. Hindi ako magaling magsalita. At yung pagsasalita sa harap ng mga tao, yan ang pinakaayaw ko. Exodus chapter 4 verse 10. Ano nakalagay? And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither hear therefore, nor since thou hast spoken unto thy servant. Mula pa noon hanggang ngayon. Wala akong talent dyan. Ito pa yung malupit, Lord. Hindi mo ba alam? I am slow of speech and of slow of tongue. Ako magaling. Si Moses ay nag-i-starter. Di ba? Mag-i-starter pa lang siya, nag-i-starter na siya. Di ba? Para siyang CD na tumatalon. Tatawagin mo ko na preacher? Tatawagin mo kong mag-lead sa mga young people? Tatayo ko sa harap nila? Hindi na nga ako magaling magsalita. May depekto pa ako sa pagsasalita. Ano ba to, Lord? Hindi ko alam kung nagbibiro ka, Lord, o nang-iinsulto ka. Hindi ko maintindihan. Hindi mo ba nakikita? Baka may nakaka-relate, ha? Baka isa to sa mga excuse mo at pagdadahilan mo. Panglimang excuse ni Moses, at matapos nito, ang Diyos nagalit na sa kanya. Anong sabi niya? Lord, iba na lang. Mas maganda kung iba na lang. Yung tatawagin mo. Iba na lang ilagay mo sa posisyon na yan. Iba na lang yung maging representative mo. Support ako dyan. All out ako dyan. Basta. Wag lang ako. Iba na lang. Exodus chapter 4, verse 13. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Siya nga yung gustong isend. Siya nga yung tinatawag. Nakakaloko si Moses dito, no? Siya nga yung gusto ng Diyos, Parang sinabi niya, magandang idea yan, Lord. Pag-pray ko siya. Siya tinutukoy, iba naman tinuturo niya. Nakaka-relate ba kayo? Hanggang sabihin na ng Lord sa kanya, mga minamahal, yung pinakamagandang tanong sa kwentong ito. Yung Exodus chapter 4 verse 2. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? Ano yung nasa kamay mo? Sumagot siya, a rod. Ano ba yung rod? Isang tuyong punong kahoy. Pwede nating sabihin tungkod. Siguro, kay Moses, that time, ang weird. Marahil na weirduhan siya sa tanong ng banal na Diyos. Kasi for him, ano naman ngayon? Sa banal na Diyos, itong hawak ko na to, patay na punong kahoy na stick lang naman to. Sa paningin yun ni Moses. Pero sa paningin ng banal na Diyos, di lang yun basta kapirasong kahoy. Yung stick na yun ay magiging simbolo ng kapangyarihan na ipamamalas ng Panginoon sa pagliligtas niya sa bansang Israel palabas ng Egypt. Today, samahan niyo akong silipin kung anong mga nasa kamay natin. Malay mo, may dakilang
paggagamitan pala ang Panginoon diyan sa kamay mo. O baka rin naman, yang nasa kamay mo, ang siya ring dahilan kung bakit hindi mangyari-yari yung perpektong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang title ho ng mensahe natin ngayon ay, What are you clinging to? What are you clinging to? Number 1, are you clinging to your grief? Are you clinging to your grief? Pansinin niyo po sa verse 2. Ano raw ang meron sa kamay ni Moses? Isang rod, isang tungkod. Ang rod ay yung staff na gamit-gamit ng isang shepherd o pastol na nag-aalaga ng mga tupa. Ito po ay isang stick na may sukat na 6 feet long. Ginagamit ito ng shepherd sa maraming ways, gaya ng paggabay sa mga tupa. Amen? Tukod rin ito gamit ng isang shepherd pag meron siyang aakyatin na bundok o bababa sila. Amen? Ginagamit rin po ito ng shepherd pamprotekta, pangdepensa. Saan? Sa mga atake ng mababangis na hayop. Meaning, si Moses ay araw-araw pong nakadepende sa hawak niyang rod, sa hawak niyang staff. Nakadepende siya sa tungkod na to. Every single day, nagaganapin niya yung kanyang pagiging pastol, hawak niya yung rod na to. Ang rod na to ay nagpalitaw sa identity nino? Ni Moses. Ano siya? Shepherd ng flock ni Jethro. Yun siya, mga minamahal. At the same time, habang pinapalitaw nito yung kanyang pagkakakilanlan o identity, makikita rin natin na ang rod na ito, eto lang ang meron si Moses. Yung moment na to, na kinausap siya ng Panginoon, ito na lang ang meron siya. Ang rod lang na yon sa kamay niya, ang talagang masasabi niyang property niya. In other words, yung buong pagkatao ni Moses nakapako doon sa hawak-hawak niyang rod. Doon sa hawak-hawak niyang tungkod. Kung baga, kung makakapagsalita lang yung rod, yung staff, yung tungkod na hawak ni Moses, parang ganito. Kung masungit yung rod, ha? Hoy Moses, mais ka nga. You're nothing but a stuttering shepherd na tagapag-alaga lang ng flock ng iba. Tama ho yung narinig ninyo. Ultimo yung flock na inaalagaan niya, pinoprotektahan niya, hindi kanya. Anong sabi ng rod na masungit? Ako lang ang meron ka. Ako lang ang totoong nagmamahal sa iyo. Sa lahat ng to, tayong dalawa lang ang magkasama. Ako lang ang pinakamahigpit na pinanghahawakan mo sa buhay mo. Katulad ho ni Moses, may mga hawak tayo sa ating mga buhay. Bawat isa ho sa atin, merong mga nasa kamay. Meron dyan magagandang nakaraan. At maging sa ngayon, na hindi naman nagbago yung ating buhay, maintain lang, hawak pa rin natin. Praise the Lord. Amen. Sa magagandang bagay na hawak-hawak natin. Amen? Hindi yan mapapasa kamay natin kung hindi
inabot ng kamay ng Diyos sa atin. Amen. Sa awat biyaya niya. Pero, meron din kong grief. Isang nakaraang punong-puno ng grief. Yung tipong kahit sobrang sakit na, hindi mo pa rin mabitaw-bitawan. Such as yung pang-aabuso sa'yo. Hanggang ngayon, wala kang sinasabihan. Ultimo yung asawa mo at yung pinaka-close mong sinasabi mong best friend mo na higit pa sa kapatid. Quiet ka sa detalyadong pang-aabuso sa'yo. Na hanggang ngayon, hawak-hawak mo pa rin yung sakit na dulot ng madilim na sandali na yun. You are clinging to your grief. Sama ng loob. Na akala ng asawa mo okay lang ang lahat. Pero deep inside, yung resentment nandun pa rin. Kasi walang apology kang narinig at wala kang nakitang remorse at repentance sa kanyang action. Bagkus ang nakuha mo, cold shoulder at paulit-ulit na hindi magandang trato. Hindi mo mabitaw-bitawan yung sama ng loob. You are clinging to your grief. Kalungkutan. Ang lungkot. Yung buhay pa siya, yun ang mga huling sandali na masaya pa ang buhay ko. Nung namatay na siya, doon na gumulo ang pamilya namin, doon naghirap ang pamilya namin, doon ako napabayaan ng magulang ko, hindi ako natutukan. Kumbaga, kung ipapa-check up ka, ang daming mga unhealed, mga unsettled na sorrows. Kaya pag nagsasalita sa iyo yung nanay mo, halos wala kang maramdaman. Pag nakakakita ka ng bata, hindi ka mahilig. Kasi yung childhood mo, hindi naman naging maganda. Na napilitan kang mag-mature at ginamit mo yung kalungkutan na yon para umusad sa buhay. Pero ngayon matanda ka na. May edad ka na. Pero you are still clinging to that sorrow, to that sadness. Ang gusto ko pong ma-realize natin ngayong umaga, sa ating mga hanggang ngayon na nagkikling pa rin sa ating mga grief. Lahat ng mga bagay na hawak natin, yung mga hindi natin mabitaw-bitawan, mabuti man yan o masama, maganda man yan o hindi, tandaan mo, tandaan natin, may impact yan sa buhay natin. May control yan sa buhay natin. Ki-create yan ng identification natin. Ano man yung laman ng palad mo, yun ka magiging. Kasi si Moses, hawak niya yung staff. Sa tuwing hawakan niya yun, tuwing babangon siya ng 4:00 na madaling araw, at aasikasuhin yung mga tupa, pag dinampot niya na yun, sinasabi ni Moses sa kanyang aksyon, hindi ako si Moses na pinanganak sa Egypt, yung dating prinsipe. Kasi kung siya pa rin yung prinsipe, dapat scepter. Pero ang reality, ang hawak niya what? Rod. Yang hawak mo, ang magiging ID mo. Conscious ka man o hindi. Yang grief na kung saan ka nagkikling everyday habang kinakapitan mo, nasa iyo din. Hindi yan hihiwalay. Aminin mo sa hindi,
Kahit gaano pa kalayo ang narating mo. At dami ng kurso na tinapos mo. At maipundar mo. Lalo pag mag-isa ka. Makikita mo, kukunin mo ulit yung tungkod na yun. Dumidepende ka ulit doon saan? Sa grief na yun. Kung nandito lang sana yung tatay ko, hindi sana nila ako apihin ng ganito. Bakit kasi namatay ka ng maaga? Kawawa tuloy ako. Hanggang tumanda siya sa tuwing merong ganong senaryo. Amin na yung staff of grief. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Nakakailang bagong taon ka na naligtas. Pero ate, kuya, yung tungkod, hawak ko pa rin. Alam nyo ba, nung nakita ng Panginoon si Moses ng oras na to, ito na yung perfect timing para maging human deliverer. Pero Moses was not having it. Wala na siya ron. Kaya nga sabi niya, ako? Seryoso ka? Lord? Di mo nakikita? Nasa kamay ko? Yung rod of grief. Okay na to. Okay na ako dito. To the point, nagkikreate yun ng sistema sa atin. Diyan nakatungtong yung mga tinatawag na mga defense mechanism natin. Yung mga ladder ng tinatawag na para makakope tayo. Hello? Or should I say, yung hindi natin masabi-sabi. Ito yung mga memories na masaya ako eh. Hindi ko kayang mabuhay na burado siya sa alaala ko. Kumbaga, hindi ako maglalas ng isang araw kapag wala to. Kaya nagiging integral na part siya ng buhay natin. Mula nung unsaved tayo, hanggang ngayong saved tayo. May bagong taon na naman ngayon, pero itong stuff na to, lumang-luma na, tuyot na. Hindi mo pa rin pinagre-retiro. Bakit? Kasi nakikinig ka doon sa masungit na tungkod. Ako lang ang merong ka sa kamay mo. Tignan mo, lahat nawala sa'yo. Naranasan nyo na ba yun? Baka nandun kayo noong nakaraang taon. Or should I say, mga nakaraang taon. God is talking to us. It's about time. Ngayong ika-10 taon. Baka gusto mong i-crucified na yan. Kung paano ang isang shepherd naglilin sa rod, staff, or tungkod. Maraming Kristiyano, ganun rin. Nakalin tayo sa mga things na hawak natin sa kamay ng ating mga gunita. Lalo na kapag inagaw ng maaga, yung isang bitin na kaligayahan, yung taon, pinapakita lang na para bagang nagpeklat na yung grief. Pero pag tinungkab mo, hindi pala peklat, buhay pa pala. Sariwang-sariwang sugat pa rin. Yung mga nakikita mong sugat na mga kalaro mo dati, tapos lalangawin. Ganon si Satanas, parang langaw. Dumadapo siya sa mga sugat natin. Hello? Gusto niyo ng katibayan, mga minamahal? Na totoo yung sinasabi ko? Hindi lang kay Moses, hindi lang sa sarili ko, hindi lang sa maraming Kristiyano, kundi maging sa'yo.
na nasa kamay pa rin natin yan? Tignan mo. Kabisado mo pa rin ang detalye na mapait mong nakaraan. Mitikuloso ka, ha? Ano ba ibig sabihin ng meticulous? Di ba? Mitikuloso ka. Pagdating dun sa usapang mabigat na kalagayan mo. Kaya mo siyang gawa ng essay, ha? Yung masakit na kalooban mo, tinalo pa yung mga Bible verse. Mas memorize mo. Kumbaga, stuck ka doon. Bibitawan mo lang siya saglit, kasi matutulog ka. Pagising mo ka na bukasan, amin na yung rod. Yung tungkod ng grief ko. Sipin mo, naglalakad ka lang mag-isa, pasakay ka ng jeep, o inaantay mo yung Grab na kinuha mo, makikita mo yung sarili mo. Bigla-bigla na lang malulungkot ka. Kasi, all of a sudden, nag-autopilot ka. Hawak mo na naman yun. Yung rod ng grief. Kaya pag nagsimba ka, makikita mo minsan, wala ka sa mood. Hindi ka naman galit sa iba. Pero wala ka dun. Lahat tayo ay si Moses. May grief sa ating nakaraan. Hindi natin maamin na gusto natin yung dati nating buhay na yon. Yung pinagpalang buhay na yon. Yung iba sa atin, medyo ma-pride lang. Pero kung mag-aaminan lang tayo, marami sa atin nandun pa rin eh. Yung panahon lang ang umusad. Pero tayo hindi. At kung magiging honest nga tayo, mga minamakal, hindi lang sa ating mga sarili, sa harapan ng banal na Diyos, yung grief na yon, inaalaw natin na i-define tayo. I-define yung personality natin, kontrolin yung way of thinking natin, and sometimes, maging yung destinasyon natin. Alam nyo ba, maraming hindi sumasampalataya sa Lord Jesus Christ na maging tagapagligtas nila dahil dun sa grief. Dahil dun sa rod ng grief. Kung talagang totoong may Diyos, bakit nangyari sa akin to? Na-control yung destinasyon niya, kaya nung namatay siya, impyerno. Dahil dun sa laki ng tampo. Kumbaga, nilamon na yung buong pagkatao niya at kinontrol na. At sa atin naman mga ligtas, kung di tayo mag-iingat, yes, sa langit tayo papunta. Hindi na pupunta ang kaluluwa natin sa apoy ng pagdurusa, pero hindi ibig sabihin, exempted na tayo. Sa rod na to. Sa staff na to. Sa tungkod na to. Aminin natin. From time to time, may weeks at may buwan na nagkikling tayo sa grief na to. Kahit gaano pa kasaya ang paligid natin, kahit gaano pa tayo nauumentuhan, mataas ang grade, minsan napapalagpas natin yung blessing ng Lord na matagal natin pinag-pray. Kapag tinatawag na tayo ng rod. Kaya pag bumalik tayo sa ulirat, nahihiya tayo sa Lord. Ano ba ito? Nakakahiya. Kaya mag-ingat tayo kahit ligtas na tayo. Yes, hindi nito mapapakailaman yung destinasyon natin sa kabilang buhay. Pero baka yung kapayapaan ng Diyos, yung kaligayahan ng Diyos, at katapatan ng Diyos, ma-taken for granted natin. Hindi natin ma-magnify at ma-exalt sa buhay natin. Kasi ang tinataas nating rod, yung grief pa rin.
Sa mga oras na to, gusto ko pong tumingin tayo sa mga nasa kamay natin. Yung mga tangan-tangan natin sa isip natin, sa mga puso natin, yung mga pinakakatago-tago natin, yung hindi natin masabi-sabi. Pero, ganito yung slogan natin. Hindi ko pakakawalan to, panghabang buhay na sa akin to. Sobrang sentimental mo. Yung tipong habang para kang humahawak ng cactus, kahit nagkakasugat-sugat yung kamay mo, hindi ko bibitawan. Sabi mo, no, I will not let go. Tingin mo, bakit kaya ganito yung point number 1 sa message na to? Di ba, most of the time, yung preaching patungkol sa rod ni Moses ay sumisimbolo sa rod ng Diyos sa deliverance. Pero bakit yung rod na sinasabi mo sa amin, Pastor, ay negatibo? Tingin nyo, bakit negatibo si Moses? Kasi ang buhay niya ay nilagay niya na dun sa rod. Wala na sa kamay ng Diyos. Nagiging miserable ang buhay ng isang anak ng Diyos kapag iba na ang kahawak ng kamay niya. At kapag iba na ang pinagbigyan niya ng buhay niya. Kapag hinayaan niya ng mapa sa kamay ng ibang bagay ang buong buhay niya. Again, sabi ko, sa rod na yon, everyday, doon siya nakadepende. Now, the question is, ikaw, saan ka nakadepende? Tingin mo, bakit punong-puno ka ng grief? Dahil ba yon sa meron tayong Diyos na punong-puno ng grief? Wala pa ako nabasang ganun sa Bible. Alam mo yung sagot. Hello? Marahil ang desire ng Lord Jesus Christ, ngayong umagang ito, na iparating sa atin, gagamitin ko ang kwento na to ni Moses para ipakita sa iyo na hindi ka hanggang kung anong daladala mo lang sa alaala mo. Pero bago ang lahat, amin na yung tungkod. Kaso marami sa atin, no. Ito lang ang meron ako. May tanong ako ha. Kailan nagmilagro yung tungkod? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, itapon mo. Sa lupa yung tungkod. Tapos naging serpent, tama ba? Nung itinapon yun ni Moses sa ground, sa verse 3 ng chapter 4 na Exodus, yun ay paraan ng ibinigay niya na sa Diyos yung tungkod. Paano natin nasabi? Nasa kamay niya pa ba? Sino ba nagsabi itapos sa ground? Sumunod siya. So, ibinigay niya. Doon sa kagustuhang mangyari ng Diyos. Ibigay mo na. Para mangyari na yung mga milagro at mga dakilang bagay na naghihintay. Baka marami naghihintay sa'yo, na tao sa kinabukasan. Tumatagal tayo eh. Gusto mo rin naman magamit ng Diyos, di ba? Walang anak ng Diyos dito na hindi. Pero, first and foremost, cast it sa ground. Amen? Hindi ka na pwedeng dumepende dyan. Dedepende ka sa bagong may-ari ng tungkod na yan. Yang grief mo, kapag itinapon mo sa lupa, ibinigay mo sa Panginoon, gagawa ako ng mga kagila-gilalas na bagay. Sa grief mo na yan. Totoo, Pastor? Totoo. Bakit parang di totoo? Bakit? Kinast mo na ba sa ground? Nasa kamay mo pa rin ngayong umaga.
It's like the Lord Jesus Christ is saying sa ating lahat, ngayong taon, that grief in your hand doesn't have to control you anymore. Nung sinabi ng Panginoon kay Moses, na itapo na yung rod, yung staff, yung tungkod sa lupa, alam niyo ba ibig sabihin ng Panginoon doon? Simula ngayon, hindi ka na tagapag-alaga ng flock ng tupa ni Jethro. Hindi ka niya na hireling na shepherd. Hindi ka na niya servant. Hindi ka na tagapaglingkod ng biyanan mo. Ako na ang master mo. At marami tayong gagawing dakilang bagay sa lupang ito. Hindi ka pang kulungan ng mga tupa lang. Meron pang mas large na scale akong paggagamitan sa'yo. Kaya nung dinampot ni Moses, yung tinatawag na staff, ulit, pabalik sa kamay niya, hindi na yun yung the same na rod na initsa niya. Kasi yung rod na yun, sumisimbolo sa ano? Pagiging tauhan niya ni Jethro. Nung dinampot niya yon, after magmilagro ang Diyos sa harapan niya, iba na. Tagapaglingkod na siya nino? Ng banal na Diyos. Kaya ang tawag sa kanya sa Old Testament, Moses, my servant. Diba? Ang ganda. Baka kaya hindi pa masimulan yung tunay na service mo sa Lord. Kasi may hinihintay siya na ibigay mo sa kamay niya. Baka ang ibig sabihin ng Panginoon sa mensaheng ito sa point number 1, that grief in your hand doesn't have to control you anymore. Ngayon, kapatid, sabihin mo, what are you clinging to? Para sa mga nakikinig po, ang ating teksto ay Exodus chapter 4, verse 1 to 5. At kakatapos lang po nating itackle yung point number 1. Ano nga ulit yung point number 1? Are you clinging to your grief? So, point number 2 po natin is, are you clinging to your gift? Are you clinging to your gift? Gift o regalo sa Tagalog. So, hindi po tayo lulundag sa ibang talata. Amen? Dito pa rin tayo sa verse 2. So, pansinin po natin. Sa Exodus chapter 4, verse 2, anong sabi ng salita ng Diyos? And the Lord said unto him, what is that in thine hand? At sumagot po sino? Si Moses. Anong sagot ni Moses? A rod. Ano nga ulit siyang rod? Ito po yung staff na 6 feet long na gamit-gamit ng mga pastol o shepherd. Sa Tagalog, tungkod. Amen? Amen. Siguro, no? Habang tinatanong siya ng Panginoon dito, Moses, ano yung nasa kamay mo? Siguro ho, habang nagsising in yung tanong ng Panginoon sa verse 2, maraming bumabalik na mga good old days. Kumbaga, sa buhay ng isang tao, bumabalik sa kanya yung panahon na siya ay bata, yung inosente pa, magaan pa ang buhay. For example, birthday, Pasko, na binibigyan siya ng regalo at laruan ng kanyang tatay,
at binubuksan niya yung kanyang mga gifts. Amen? Ang sarap nung pakiramdam na gano'n eh. Lalo po kung naranasan ninyo. Pero syempre, hindi naman tayo pare-pareho ng background. Pero yun lang po yung aking napiling sabihin ngayon para ma-picture out nyo yung maaring naging pakiramdam ni Moses. Yung tanong ng Lord dito brings back the good old days ng buhay ni Moses. Moses probably thought na yung buhay niya is walang hanggang saya back then. Kasi isipin niyo po yung early days ng buhay ni Moses ay nandoon po sa isang palasyo. Hindi po siya dapat naroon. Pero, nabigyan siya ng pagkakataon na manirahan doon na merong magandang posisyon. Sa sobrang ganda ng posisyon, mataas na posisyon. Pero makikita niyo po, para itong isang binuksang napakagandang regalo sa kanya that time, nung kanyang kabataan. Kaya probably, nararamdaman ni Moses ang tanong na ito. 80 years old na siya dito. At sa kanyang pagbabalik gunita, ang kanyang masusumpungan sa nakaraan is yung he was on the top of the world. But now, kaharap niya ang banal na Diyos, ang meron lang siya ay isang old, dried na stick. Arad. A staff. Grabe yung question. Ang simple. Pero ang lakas magpakrumble. Yung tanong na yon, simple. Pero, makikita mo unti-unting nagkakrak si Moses doon. Kasi naaalala niya kung ang nakaraan niya na buhay ay isang magandang regalo, wala na yon sa kamay niya. Ang realidad dito, alam po at kita po ng banal na Panginoong Diyos kung ano ang nasa kamay ni Moses. Hindi naman siya nagtanong na hindi niya alam na rod yun. Alam niya na staff yun. Alam niya na tungkod yun ng isang pastol na ginagamit sa mga tupa. Ang gusto niyang iparating kay Moses sa tanong niya, kung nakikita ba ni Moses ang current condition niya. At marahil, sa point number 2 na ito, yun din ang nais ng Panginoon na makita natin. Nakikita mo ba yung present life mo kung ano ka ngayon? At the same time, magkaroon din siya, si Moses, ng pagbubulay-bulay dito sa hawak-hawak niya sa kamay niya. Kumbaga, ano bang ginagawa sa akin ng staff na to? Ano bang ginagawa sa akin nitong rod na to? Ano bang ginagawa sa akin ng tungkod na to? Ano ang epekto ng rod na to? Anong epekto ng tungkod na to sa present life ko? And I believe, yun din ang gustong iparealize ng Diyos sa atin. Yung pinanghahawakan mo, na malarad, malatungkod, na hindi mo mabitaw-bitawan, gusto niyang iparealize sa atin. Nakikita mo ba talaga kung anong ginagawa niyan sa'yo? Amen? Amen. Most especially yung mga gift na meron tayo sa nakaraan. Yung tinatawag na golden days. Kasi baka mamaya, namumuhay ka sa kagandahan ng nakaraan. Hindi mo na na-appreciate
kung ano yung nasa harapan mo. Gaya ni Moses. Ang banal na Diyos ay mas sigit kaysa kahit anumang uring mamahaling gift na natanggap niya kay Pharaoh, gaya ng scepter na meron siya. And I believe yung scepter na yun, hindi basta scepter. Golden scepter yun. Amen? Amen. Sign of power and stability. Parang sa unang tingin, yung sagot niya sa verse 2, a rod. Pag tinignan mo yung rod, yung tungkod na yon, yung tuyong kahoy na yon, para siyang harmless, no? Parang wala lang. Pero sa mata ng banal na Diyos, hindi yon wala lang. Meron po yung kinalaman sa kanyang mga excuses at pagdadahilan sa Diyos. So let us all realize the thing na hawak-hawak ni Moses ay hawak-hawak rin siya. Kasi baka mayroong mga gift sa ating nakaraang buhay na masyado nating tinitreasure, hindi natin nakikita, ikinukulong na tayo sa sarili nating baol. Hindi na tayo makapamuhay outside the box. Maraming gustong buksan ng Panginoon sa atin, pero andun ka lang. The thing Moses held also held him. Minahal niya yung rod. Bakit? Forceful forgetfulness. Para hindi niya ho ma-remember lahat ng gifts na meron siya dati. Nawala na siya ngayon sa present life niya. Kasi yung past life niya, para sa kanya, ano yun eh? Yung ultimate gift na meron siya. Ano bang synonym ng gift? Present. Tama ho ba? Binigyan siya ng isang magandang present sa past. Pero sa kanyang present life, wala siyang gift. Walang present. Ang tanging present sa kamay niya, yung isang tuyong punong kahoy lang. Kaya forcefully, finorget niya yung kanyang panawagan na maging human deliverer ng bansang Israel. Ano to? Forcefully, inalisan niya ng interes ang bagay na yon. Kaya nung nagkaharap na sila ng Diyos niya, puro excuses ang kanyang daladala. Ang rod na ito ay araw-gabing painful na reminder kay Moses na ang past niya ay isang magandang present or gift na hindi na nag-exist sa present life niya. Dati, he was gifted ng identity ng isang prince. Ngayon, isang mahirap na servant ng biyenan niya na walang pag-aari maliban sa buwisit, nakulubot, natungkod sa kamay niya. Dati, ito ko, sa taas, ngayon nasa baba ka na. Dati, kapag gusto mong bilhin yung gusto mong bilhin, nabibili mo. May sobra pa. Ngayon, naiiyak ka kasi nakatingin ka na lang sa screen. Kahit pay later, hindi mo magawa. Ang nasasabi mo na lang, see you later. Alam nyo ba, mga minamahal, lahat tayo sa nakaraan nating buhay ay may mga gifts o regalo na gustong-gusto natin na up to now, na kahit nasira na yon, nawala na sa atin, pero sa memory natin, hawak-hawak pa rin natin. Ayaw mong i-let go. Ayaw mong i-let go yung mga hawak-hawak na dating magandang status mo.
Yung mga hawak-hawak nating dating magandang samahan nyo. Mag-best friend kayo dati. Ang daming nagtatanong, anong nangyari? Hindi mo sinasagot. Ang tanging sagot mo sa kanila, ngiti. Tapos pag mag-isa ka, andun ka pa rin. Kaya pag nakikita mo yung my day niya, na iba na yung bine-best friend niya, hindi mo na tinitignan yung iba pa niyang my day. Kasi na, hurt ka. Yung mga hawak-hawak nating alaala, nung buhay pa sila. Nung buhay pa siya. Naaalala mo pa nung sabay-sabay kayong kumakain sa bahay, nagtatawanan kayo, pansit canton lang yon, kanin, itlog, ipagsasangag niya kayo. Pero yung taong yun, buhay na lang sa isip mo. Yung gift na napaka perfect moment na yon ay nahawakan mo na lang sa isip. So, alam niyo mga minamahal, i-deny man natin, i-conceal man natin, may impact yan sa buhay natin. Amen. At may impact yan kung sino tayo bilang tao. May impact din ho yan sa pakikitungo natin sa ibang tao. May impact lalong higit yan sa paglilingkuran natin sa Diyos na nagkatawang tao. Kasi yung gift na nagkikling ka sa past na wala na sa'yo, pwede kang gawin niyang bitter or better. But sadly, most people, lasang-lasa mo yung bitterness. Kaya nga ayaw na nilang makipag-close Kasi takot na silang maulit. Ayaw na nilang magpakita ng emotions. Kasi maiiwan na naman ako ulit. Pag nandun na naman ako sa moment na yun na masaya, kumakain, parang doon sa namatay kong tatay, tapos uulitin ko sa ibang tao, tapos mamamatay din tong taong ito, o kaya mamamatay sa mga namin. Ayan na naman. Cycle na naman. Ito na naman tayo. Ha? Kaya anong resulta? Pag nararamdaman mo na medyo nauhulog yung damdamin mo, hinahatak mo yung sarili mo. Huwag na. Ayan ka na naman Nagiging si brother, sige repeat ka na naman Sige repeat. Paulit-ulit Pero nangyayari siya, di ba? Tingnan nyo, nakaka-apekto siya sa'yo at sa mga relasyon mo. Hindi mo yan kinikwento sa iba. Pero ultimo sa paglilingkuran mo sa Panginoon, may effect yan. Kaya madalas as a church, hindi tayo makagalaw as one unit kasi may mga taong may mga ganyan, unspoken rods. Na pag na-touch mo, bigla na lang yun hihinto, tatahimik, di na yun magsasalita. Di-distansya yun. Nakukuha nyo ho? Tapos yung mga kapwa naman nating Kristiyano, walang kaalam-alam. Pero ikaw, hurt na hurt. Kasi naalala mo yung gift na yon. Mga minamahal, tandaan po natin yung katotohanan na to. Kung hahayaan ko, hahayaan mo, hahayaan natin na kontrolin tayo ng mga gifts natin sa nakaraan. Ako, ikaw, tayo mismo, ang magiging malaking hadlang sa katuparan ng kanyang perpektong kalooban sa buhay natin at sa church na to.
At yung mga dalang pagpapala na yon, hindi na mabubuksan yung mga bagong regalo ng Diyos sa buhay mo. Tignan niyo po si Moses. Nasa harap niya na yung Diyos eh. Ang sabi niya, gagawin kitang human savior ng bansang Israel. Gandang opportunity nun. Ililid mo yung buong bansa. At hindi lang basta kung sinong kawal o herald ang pumunta sa'yo para sabihin yun. Sinadya siya mismo ng Panginoon sa burning bush. Pinersonal siya. Hindi lahat nabibigyan or should I say, nariregaluhan ng ganong opportunity. Pero hindi niya ma-appreciate. Why? Kasi sa iba siya nakatingin. Doon sa scepter, Nino? Ni Pharaoh. Sa dati niyang buhay. Ito, hindi lang scepter ang pinapataas sa kanya ng Panginoon. Siya mismo, itinataas na siya ng Panginoon. Parang ganito good offer but no thanks. Kumbaga, nireject niya yung best offer. Mga minamahal, baka meron tayong mga napapalampas. Gusto ko lang sabihin yung aklat na nabasa mo na, pag binuksan mo ulit yung binasa mo, walang bagong chapter dyan. Yun pa rin yung babasahin mo dyan. Hindi yan magbabago. Gusto mo ng bagong chapter? Kailangan mo ng bagong book. Apo. At hindi po katapusan yung lumang scepter, yung lumang regalo sa atin para hindi natin maramdaman ulit yung saya na yun. Baka nga may naghihintay pang mga nakabalot na pagpapala ang Diyos sa atin na mas sigit, mas malaki. O baka naman ang regalo ng Panginoon is yung dalawang bagay. Forget and fruits. Ngayon, kung doon pa rin tayo nakakling sa mga old gifts, ang dami nating sinasayang. Ang dami nating sinasayang. Amen? Amen. Gusto ko lang sabihin kahit gaano pa ako, kahit gaano pa ikaw kapositibo sa gift o regalo na meron ka sa past mo, na pinanghawakan mo, tipong doon mo na talaga palihim na dinidepende yung buhay mo, instead sa Lord na meron ka ngayon, maniwala ka sa hindi. Sooner or later, magiging liability mo yan. Magiging burden sa'yo yan. Bibigat ang isip at kalooban mo dyan habang tumatagal yan. Kailangan mong bitawan yan. Galatians 2:20, anong sabi? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Focus tayo dito. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live, sabi dyan, now I live. Hindi before. Hindi dati. Now. I live in the flesh. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ano makikita natin dito? Yung now na meron tayo sa Lord Jesus Christ, yung present life na meron tayo sa Jesus Christ, ay present na galing sa Lord Jesus Christ. Nais ko lang i-remind tayo, gamit ang talatang ito, not I, but Christ. Yun na yung dapat umiiral. Amen? Yun na dapat yung hawak-hawak natin sa mga kamay natin. Yun na dapat ang kumukontrol sa atin. We are to be controlled nothing and no one maliban sa Lord Jesus Christ.
Kaya maging honest tayo. What are you clinging to? Anong identification ang meron ka sa harapan ng sarili mo, ng mundo, at lalo ng banal na Diyos? Nakapako ba sa Christ-likeness? O nakapako na sa iba? Who and what do you live for? Kasi kung sino man yan, at ano man yan, yan rin mismo ang magbubunyag ng pagkatao mo. Kung sa tao ka, nakasandal, nakadepende, kaya ka nagsisimba sa church na to, later on, dahil din sa tao na yan, mawawala ka. Kung sa mga bagay na magaganda ka nakasandal, na? Simula na nag-church ako dyan, gumanda buhay ko. Later on, gamit din yung magagandang bagay na yan kapag nawala yan sa'yo. Mawawala ka rin sa church na to. At hindi lang sa church na to, kasama ng pagkawala mo sa kalooban ng Diyos. Yan rin mismo ang hinahawak-hawakan mo ang kokontrol sa timon ng buhay mo. Kung nandyan ka pa rin, hawak mo pa rin yung gift na yan sa past. At dyan ka pa rin nakangiti. Umasa ka. Yung kasalukuyan mo, hindi mo ma-appreciate. Yung kinabukasan mo, iiyak. Hello? Mukhang meron akong mga tinamaan . Walang nag-i-amen . Ito yung klase ng preaching na pag tinamaan ka, di ka galit, no? Kasi wala kang palag, masasabi mo, grabe, baon na baon yung pako. Totoo yun . Hindi kaya tayo hirap, hindi dahil kay Satan? Baka binigyan mo siya ng 1 month vacation, pahirapan ka. Hindi kaya nagpapahirap sa'yo, ikaw? Hindi kaya ako? Hindi kaya tayo rin? Tignan nyo po. Bakit tayo may attitude na pag ginusto natin, kailangan makuha natin? Kasi may nawala sa atin. Ayaw mo nang maulit yun. Tignan nyo po sa churches. Hindi lang sa church na to. Kahit sa iba. Yung ilan, hindi na ako magsisimba dyan. Gawa ng pag hindi nasunod yung gusto niya, aalis ako. Tipong things haven't exactly worked out my way, hindi ko matatanggap yung sagot na no way, aalis ako. Alam niyo po, pag inalisan niyo to, hindi po akong inalisan niyo. Tapos na po yung series sa church na to, na may konting nginig ang tuhod ng pastor pag may nawawala. Tapos na po yun. Hindi po. Yung iba naman nawawala sa church, nagpapakalunod na lang sa magagandang gifts. Hindi naman sa past, sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Yung gifts nila ngayon, mga minamahal, gumagawa ng maling kaisipan sa kanila. They think they are the best at what they do. Kaya aalis ako sa church na yan. Maliit na, wala ka pang future. Walang mangyayari pag nasa ilalim ka ng leadership ng Pastor Ryan o nung Ryan. Ganon ang salitaan, ganon ang mentality. Tipong kala nila pating sila na pinagdaramutan ng maraming gifts o lamang dagat sa isang napakalawak na karagatan. Parang ang dami nilang nami-miss out. Masyado silang kinukulong sa maliit na aquarium na to. Pero you know what? Ang real reason, kaya ganun yung attitude nila. Kasi magaling sila magtago ng rod.
Kapag pinag-uusapan yung rod na yan, sensitibo sila. Ang pag-open up ng may emosyon ay weakness sa kanila. Siguro ang hirap ng ganong prayer life, no? Ang hirap ng ganong tao nang papasok sa prayer. Kasi paano ka mag-open up sa Diyos? Kung punong-puno ka ng pride. Hindi lang nila masabi yung totoo. Matagal na silang nilalamon ng laki ng sahod nila. Yung mga parangal, hindi lang nila maamin. Umabot na sa ulo nila. Si Moses, hinawakan siya nung tungkod na hawak niya. Maraming Kristiyano ngayon, hawak sila sa leeg ng mga makalupang tagumpay nila. Kaya hindi nila magawang panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Hindi nila magawang lumakad sa pananampalataya. Yung tagong, tahimik na pride, hawak sila sa ilong. Tapos hinihila sila. Gamit ang galamay ng mga gifts ng kanilang abilidad at layo na narating sa buhay. Kaya anong resulta? Nawala sa church na kung saan sila idinagdag ng Panginoon. Nag-church pa rin naman. Magandang cover up yan. Sa mata ng mga tao, pero sa mata ng Diyos, hindi kailanman. At the same time, umaabot sila sa punto na ibang tao ang problema eh. Yung mga members ang problema. Yung pastor na kalbo na singkit na mukhang Shaolin ang problema. Ganto kasi siya mag-preach eh. Ganto kasi yung personality nila. Hindi ka mawin na mga bagay na nilagay ng Panginoon sa harapan mo na magaganda. Just like Moses, ang dami mong sinasabi. Kasi, ang dami mong hindi maamin. Alam mo kung aamin lang, tapos ang problema. Oh, mas nagiging mahirap at komplikado kapag nilalantad na ng Panginoon ang problema sa'yo, yung kasalanan na hindi mo nakikita sa dalawang pisikal na mata mo, kung magbubulag-bulagan ka. Gagawa ka pa ng story dyan, magsisinungaling ka eh. Pero kung aamin ka lang, magpapakumbaba ka lang, magre-remorse ka lang, at magre-repent ka lang, tapos, wala nang problema. Pero hindi natin magawa, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi ma-pride ka. Ma-pride ako, ma-pride tayo. Pero pag inisip mo, wala naman mawawala sa'yo kung amin ka. I'm sorry for the word, pero tayo mga tao, minsan para tayong tanga, no? Humingi tayo ng saklolo sa Panginoon, pero pag binigay niya yung saklolo, dami nating dahilan kung bakit ayaw kong umahon. Hello? Kala ng marami, yung mga tinuturo mo na tao at mga pangyayari ang problema. Kala nila yung maliit na SBC Mandaluyong ang problema. Pero kung makikita lang nila kung ano nakikita ng Panginoon all along, ikaw pala ang problema. Kaya bago ho tayo lumundag sa point number 3, meron akong hiling. Pwede ba? Gift mo na lang sa akin at sa sarili mo ngayong taon. Please tell me, what are you clinging to? Number 3. Amen? Tapos na tayo doon sa point number 1 na, are you clinging to your grief? Katatapos lang din natin dun sa, are you clinging to your gift?
Tama ba yung sinabi ko? O nakadalawang gift ako? Gift naman binanggit ko. Okay. Okay. Pangatlo na punto sa mensahe nating pinamagatang, what are you clinging to? Number 3, are you clinging to your goal? Are you clinging to your goal? Oh, wag niyo pong ma-misinterpret si pastor ha, na nagtuturo ako dito na wag nang magkaroon ng goal sa buhay. Wag nang magkaroon ng plano ang isang Christian na nabubuhay dito sa lupa. Hindi ho ganun. Pakinggan niyo po muna yung buong konteksto ng point number 3. Amen? Exodus chapter 4 verse 3 hanggang 5. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And Moses fled from before it. Pansinin niyo yan ha, nag-fled si Moses. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. And he put forth his hand and caught it. And it became a rod in his hand. Anong sabi ng Lord? That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath appeared unto thee. Katibayan pala yun, no? Na yung dala-dala niyang Diyos sa harapan ng mga tao ng Diyos ay yung Diyos ng kanilang mga ninuno. Yung banal at tunay na buhay at nag-iisa, wala ng ibang Diyos. Ang banal na Diyos. Dito ho, muli, pansinin ho natin si Moses. Paulit-ulit siya. Tama ho? Sa kanyang mga excuses. Paulit-ulit ho siya sa kanyang pag-object sa calling ng banal na Diyos sa buhay niya. Kahit pa siya mismo naka-experience first-hand ng mirakulo sa harapan niya dito sa mga talatang binasa natin, hindi pa rin ho na nauga at nabago ang isip ni Moses. Ayaw niya pa rin. Ayaw niya pa rin magpailalim sa panawagan ng Diyos sa buhay niya. Mga minamahal, kung titignan niyo, nung inutusan si Moses sa verse 3, na itapon sa lupa yung hawak niyang rod. Amen? Na siya namang sinunod ni Moses. Tapos naging ahas ito, gaya ng ating nabasa. Pansinin niyo ho, natakot si Moses. Sabi diyan, Moses fled. Nung nakita niya yung rod, naging ahas, nag-fled siya, lumayo siya, tumakbo siya, dumistansya siya. Alam niyo ho ba, na isa sa mga karakter ng mga shepherd o pastol, ipagtanggol ang mga tupa? Tama ho? Kasi kaninang umaga, binanggit natin yung rod, yung staff, o yung tungkod, maraming gamit. Pero isa sa gamit ton is to protect the flock. Bakit natakot si Moses? Hindi naman siya baguhan na pastol. 80 years old na siya dito. Ibig sabihin, matagal na siyang nag-shepherd sa flock ng kanyang biyenang si Jethro. Ano't bigla siyang natakot at nag-fled sa presence nung tungkod na naging ahas. Ako, naniniwala ako sa tagal niya o sa pagiging veteran niya na shepherd, hindi mo agad-agad matatakot si Moses kapag merong mabangis na hayop. Alam niya ang gagawin. Depende sa mabangis na hayop na kaharap niya. For example, pack of wolves. Alam niya gagawin niya dyan. Alam niya rin kung saan niya dadalhin yung mga sheep. Alam niya rin kung saan siya pupwesto to cover the flock. Alam niya rin kung paano itataboy ang mga yan. How much more yung isang ahas lang? Isa lang yun. Ang tanong, anong klaseng ahas ba yan? Nakakausap din, parang ahas sa Eden? Ano namang klaseng ahas yan, pastor?
Malaki ho ang posibilidad kaya naapektuhan si Moses. May kinalaman yan sa background ng bansang pinanggalingan niya. Di ba, taga-Egypt siya dati? Kaya siya napaatras. Malaki ang possibility na yung ahas na nakita niya, hindi ordinaryong ahas. Isang cobra. So anong meron kung cobra yon, pastor? Sa Egypt, ang cobra ay sinasamba nila. To the point na yun ang nandoon sa sombrero o kaya leeg ng isang pharaoh na kinikilala ng Egypt na isang Diyos. So, nung nakita yon ni Moses, naalala niya na ito ay simbolo ng isang Diyos sa bansang pinanggalingan niya. So, nung nakita niya yun, hindi lang siya napaatras dahil sa ahas, kundi dahil dun sa ginawa ng Diyos na yung rod, kaya niyang gumawa ng cobra na ginodiyos nila. So, anong klaseng Diyos tong kaharap ko? Na yung ginodiyos namin sa Egypt, nagiging creation lang. Shock siya doon. So meaning, yung ordinaryong Diyos tong kaharap ko. Kaya lalong ayaw niya. Lalo siya natakot. Kaya nga siya napaatras. Nakukuha niyo mga minamahal? So pagkakita niya, dumistansya amigo agad siya eh. Parang yung mga sasakyan sa NLEX eh. Anong sabi ng Panginoon? Moses, kunin mo sa buntot yung ahas. Tapos ano nangyari? Naging rod. Alam niyo ba na yun ang pinakadelikado na paraan na pagdampot ng isang ahas. Ang tamang teknik, pag tinanong mo yung mga nanguhuli na ahas, hulihin sa likod ng ulo. Kasi kapag ginawakan mo ang ahas sa buntot, anong gagawin sa'yo? Pag lumingon yun, makikita mo na ang gate ng langit. Tandaan nyo po, nasa isang malayong lugar si Moses dito. Malayo ang St. Luke's. Ibig sabihin, kung may ospital man sa kanila na maganda, bago siya makababa sa kinalalagyan niya, o bago siya maitakbo sa ospital, dead on arrival na po siya. Kaya nung binabasa ko to, di ko alam kung, alam mo, ang Diyos may kakaibang humor, no? Kasi kung humor to, dark. Ano ba to, Lord? Gusto mo, ako si Moses, gusto mo ba akong mamatay? Pero sumunod si Moses, di ba? Kasi nakita niya, nung unang beses siyang sumunod, may milagro. So, meron siya ulit gustong makita. Kaya sinunod niya. At nakita ni Moses. Amen? Naging stick ulit. Parang ganito lang eh. May mga milagro ang Diyos sa buhay mo nung mga nakaraang taon, lalo nung 2025. Ayaw mo ulit makakita ngayon? Ngayong taon na to. Kasi mga minamahal, kung ang goal natin sa buhay, kayanin ang buong 2026, gamit lang yung mga plano natin, may mga ilang uubra, pero maniwala ka sa akin, hindi yan buong uubra. Pansinin nyo, God took that ordinary, unimportant stick and did amazing things with it. Siguro ang tingin sa'yo ng mga tao, bilang ligtas na miyembro dito, at maging sa church na to, ordinaryo na church. Ordinaryo na mga tao na nananambahan dyan sa maliit na lugar nila dyan sa Mandaluyong.
Hindi masyado malaki ang ambag sa lipunan. Unimportant. Pero kung nagawa ng Panginoon sa stick, kaya niya rin gumawa ng amazing things sa church na to. Amen. Itong rod na to, ito ang kumumfront sa buong Egypt. Itong rod na to ang nagpakita na merong nag-iisang tunay, buhay na banal na Diyos at wala ng iba. Tignan niyo po, sa chapter 7, verse 12 ng Exodus, kung paano kinumpronta ng isang ordinaryo, an important na stick, ang lahat ng soothsayers sa Egypt. For they cast down every man his rod. So sino to? Ito yung mga tinatawag na magicians and wizards doon sa tinatawag na bansang Egypt. And they became serpents. Aba, kaya din pala nilang gawing serpent yung mga tungkod nila. E di walang pinagkaiba yung ginawa ng Diyos sa harapan ni Moses. Anong amazing doon? Ito yung amazing. Yung rod ni Aaron dyan, yan yung rod na hawak ni Moses na ginawang ahas ng Panginoon nung na-encounter ni Moses yung Panginoon. But Aaron's rod swallowed up the rods. So ibig sabihin, hindi na nakabalik sa kanila yung tungkod nila. Anong sinasabi ng Lord? Kaya nyo lang kopyahin yung ginagawa ko. Pero lamon kayo lahat sa akin. Ako lang ang Diyos na nag-iisa. Yung mga Diyos-Diyosan nyo, hindi sila uubra. Tignan mo, wala na yung mga cobra. So ito ring rod na ito ang nag-turn sa waters ng Egypt sa blood. 7. Same chapter. Exodus 7, chapter 17 hanggang 20. Anong sabi dyan? Thus saith the Lord, in this thou shalt know that I am the Lord. Kumbaga, dito mo makikilala at ng lahat ng makakakita, mapa, Hebrew man o mga Egyptians, na ako lang ang Panginoon. Ibig sabihin, ako lang ang Diyos. Behold, I will smite with the rod that is mine hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood. 18. And the fish that is in the river shall die, and the river shall stink. Siyempre, pag naging dugo nga naman, malansa yan. Diba? And the Egyptians shall loathe to drink of the water of the river. 19. And the Lord spake unto Moses, say unto Aaron, take thy rod and stretch out thine hand out upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds. Napapapikit na ako kasi alam natin kung gaano kahirap kapag walang tubig. At basta mahirap walang tubig, lalo na kung yung tubig na pinag-uusapan natin, pang-inom, pangpatid ng uhaw. Upon all their pools of water, nilahat ng Panginoon ang anyong tubig sa Egypt, that they may become blood. And there may be blood throughout all the land of Egypt. Isipin mo, buong bansa, lahat ng anyong tubig doon, dugo. Ang baho nun. Ang lansa nun. Di ba? Both vessels of wood and in vessels of stone. Ibig sabihin, yung lalagyan nila, yung mga container nila na gawa sa kahoy, at maging sa mga bato, yung mga, para mga banga at paso nila na malalaki doon, ganun din. Alam nyo, anong ginagawa sa kanila ng Panginoon? Kung tutuusin lang, hinahamon na yung Diyos nila eh. Kung meron man kayong Diyos na ginodiyos nyo dyan, sa river na meron kayo, ano ba yung river na naroon? Nile. Ginodiyos nila yung buhaya dun eh.
kung totoong Diyos siyang buhaya na yan, dapat ba ibalik niya sa pagiging tubig lahat ng anyong tubig na ginawa kong dugo? Nabalik ba? Hindi. Etong rod na ito, itong ordinary and important stick na to, ito yung ginamit ng Diyos kaya dumagsa yung mga palaka. Mga ganito kalalaking palaka. Mas malaki pa sa palad kong palaka. Buong Egypt may palaka. Lahat ng bagay may palaka. Yung isa pa lang may kumukokak. Istorbo na. Yung isa pa lang nasalubong mo sa daan na mukhang palakang batong gumagalaw na buhay. Nang didiri ka na. Yung buong sahig pa, puno ng palaka. Yung mesa may palaka. Yung bintana may palaka. Paglabas mo pala, nakita ka na, ay palaka. Magugulat ka, puro palaka. Kahit sabihin pa, blessing pa rin. At least merong adobong palaka. Mananawa ka sa palaka. Hello? Itong ordinary and important stick na to, mga minamahal, ito yung ginamit ng Diyos para dumugin sila ng lies. Alam nyo ba yung lies? Sa Tagalog, ano yun? Kuto. At hindi to basta kuto lang. Nung inaral ko ho ito, malalaking klase ng kuto. At yung mga Egyptians, kinuto sila. Totoo. Sinalot sila ng mga to. Isipin mo, may palaka sa sahig. Tapos pagkamatay ng mga palaka, syempre, ang baho nun, ililibing nila, di ba? Tapos may sumunod na wave. Noong nakaraang week, nag-uumpukan yung palaka sa mga sahig at sa iba't ibang parte ng bansa at lugar ng bahay nila. Ngayon naman, yung mga kuto nag-uumpukan sa lahat ng parte ng ulo nila at lahat ng parte ng katawan nila na may buhok. Ang hirap nun. Ganun ka ng ganun, oh. Baka maging ano ka na nun, baka maging para ka ng DJ nun sa isang club. Give me some scratch. Sipin mo, buong bansa, kinukuto, mabubungi ang suyod mo. Itong ordinary and important stick na to, ito rin po yung ginamit ng Diyos para tawagin yung mga locust. Ano ba yung locust? Mga balang. Pagkatapos ng kuto, makakakita ka naman ng anlalaking balang. Yung makakita ka pangalan ng salagubang na nag-uumpukan, ang dami, nandidiri na yung iba Yung makakita ka pa lang ng yung mga langaw, na mga bangaw na anlaki, nag-uumpukan, nandidiri ka na Ito, balang. Tapos nakikita mo yung ipin sa bibig nila, nananakam sa braso mo. Ang hirap matulog nun. Isang ipis pa lang, tumitili na ang mga tao. Sabi mo, ang laki-laki mo, ang liit-liit niya. Takot ka. Sabi ng ipis tuloy, habang natatakot ka sa kanya, mentality lang yan. Ikaw, malaki kang tao, pero malaki takot mo sa akin. Ako, ipis lang, pero malaki ang tapang ko sa'yo. So, itong ordinary na tawag dito, unimportant stick na to, ito rin po yung ginamit ng Diyos para hatiin yung Red Sea. At lunurin yung mga Egyptians, mga minamahal. Exodus 14:16, hinati yung Red Sea. And by the way, nung lumakad po sila doon sa gitna, tuyo yung lupa. Di ba dapat basa yun? Pero tuyo daw yung lupa.
Kaya yung mga tao ng Diyos, hindi sila lumulubog. Kasi di ba, pag basa yan, lulubog ka eh. Kasi may buhangin yan eh. O kaya madudulas ka. Kasi mga corals yan, ang dulas. Yung sahig, madulas. Kasi basa. Eh, nakasandals lang sila nun eh. Baka nga yung iba sa taranta, sa takot, nakapaan eh. Eh di nagkasugat-sugat sila. Pero ang sabi diyan, lumakad sila sa dry land. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Imagine mo yun. Habang tumatawid sila, di ba? Sino dito nakapunta na doon sa yung pasyalan? Ocean Park? Di ba nakikita mo yung mga malalaking isda? Nandoon sa loob ng glass? Tapos yung mga bata, kahit yung mga adult, minsan amazed na amazed, no? Sa creation ng Panginoon. Sa mga hayop na nakatira sa anyong tubig. Pero may glass yun. Imagine, nung ma-experience nila yung Ocean Park ng Lord. Walang kahit anong glass. Baka nga yung ibang bata doon, habang hinahabol sila, sobrang na-amaze sila, nakita nila yung may dumaan na isda, baka nilusot niya pa yung kamay niya eh. Tapos tumatagos doon sa loob, nahawakan niya yung isda eh. Mama, nakita ko na si Nemo. Di ba? Amazing. Ang kaya lang natin gawin is mag-imagine. Pero pwede. At the same time, ito rin yung ginamit para patayin si Pharaoh at yung mga kasama niya. 14:27. Anong sabi dyan? Tignan nyo. Same chapter, 27. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. When the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Kaya nga ngayon nung merong mga tao, divers, mga scientists din na sumisid sa Red Sea, nakakita po sila ng mga gulong na mga chariots. Na yung mga naka-engrave galing sa ancient Egypt. Tapos yung gulong na nakita nila panggaling sa royal family. Nakukuha nyo, mga minamahal? So, at the same time, ito rin, mismong itong ordinary at yung tinatawag unimportant na rod na to, ito po yung dahilan kung bakit tatalo yung Amalekites. Tuwing iaangat to ni Moses. Hanggang nung tuluyang nga nakaangat dahil sa tulong ng dalawang bayani rin sa panahon na ito. Sino yun? Si Aaron at si Hur, nagapi. So, kinuha ng banal na Diyos ang tungkod na iyon, yung walang kapangyarihan na tungkod na iyon, yung patay tuyong tungkod na iyon. At ginamit iyon ng Panginoon sa mga kagilagilalas na mga pangyayari at mga bagay. Ang tanong, kailan nagsimula yun? Nagsimula po yun nung hinayaan ni Moses na mapa sa kamay ng Diyos ang tungkod na yun. Isipin mo na lang kung hindi niya ibinigay yun sa Panginoon. Nanatili lang yun sa kamay niya. May mga amazing things kaya na kwento, gaya ng 10 plagues. Wala, di ba? Palagay nyo ba mayroong Book of Exodus? Wala rin, di ba? Remember, nung pinilit ni Moses na magpaka-great leader, tapos wala sa God's timing, anong kinalabasan? Murder. Same is true sa atin. Di ko alam kung anong ginugol mo sa buhay mo ngayon, ha? Mula sa mga ligtas na miyembro na narito, maging doon sa mga ligtas na bisita natin, hindi ko alam.
Pero isa lang alam ko. Kung yung mga plano mo sa buhay mo, or should I say, yung mismong buhay mo na ordinaryo ngayon, na sa harap ng maraming tao sa mundo ay isang unimportant lang. Kung mananatili lang yan sa'yo, hindi magagamit ang buhay mo ng Diyos sa mga amazing na kwento. Sa mga kagilagilalas na bagay. Kung hindi mo yan ibibigay sa Ama natin sa langit at ipapako kay Kristo, ang buhay mo ay magiging malaking hadlang sa goal ng Diyos sa buhay mo. Tanda mo, hanggat nasa kamay mo ay ang mga goal mo lang, walang amazing stories na mangyayari. Sabihin mo man na subjective ako, believe it or not, parang batong nahulog lang to sa isang tubig. Gagawain ng small waves. Ang tawag doon, ripples. Magmumove yan outward in all directions, mga minamahal. Touching every part ng surface around it. In the same way, whatever gets you doesn't stay isolated to you. It will spread. Kaya kung yung tungkod ng goal mo ay ikakast mo sa ground, ibibigay mo sa Diyos lahat sa buhay mo, it will affect lahat ng nakasurround sa iyo. Ngayon, kung hindi naman, kung ang paghindi mo sa Panginoon at talagang igigit mo yung excuses mo at pagdadahilan mo, kung ikukumpara natin yan sa isang sakit na nakakahawa, na parang ketong, ano man ang hawakan mo, at ano man ang dumikit sa iyo, maaapektuhan. Hindi yan mananatiling nasa iyo lang. It will spread. Kaya gusto ko pong magbigay ng warning. Maganda ho ang goal. Hindi ko minamasama yan. Tama yan. Pero ang goal sa buhay na ito, lalo kung ligtas ka, na wala sa picture ang Panginoon. Wala sa picture yung tinatawag na surrendering at pagka-crucified sa Panginoon. Hindi litaw si Christ. Puro na lang I, puro na lang ako. Gusto ko lang po mabigay ng babala. Sige ka, ikaw rin, baka ikaw ang huling makaalam sa dulo na yang proud na meron kang goal ngayon sa buhay mo. Later on, malaman mo, dead stick sa iyong kamay. Ang dami hong namuhay sa lupa na to. Pag tinignan mo, yung dati nilang buhay, scepter ang hawak nila. Huh? Kaya nga nadadala nila sa Disneyland yung mga anak nila. Kaya nilang kumain sa restaurant na parang kumakain lang sa karinderya. Kaya nilang mag-out of town, mag-out of the country, na parang bumahing lang. Yung tipong pag naisipan ko na kumain ng pancake sa Manila Pen, pero later on, sa latter part ng buhay nila, natuklasan nila, hindi pala scepter, rod na. Wala palang ibig sabihin lahat. Bakit? Kasi lahat ng ginoal nila, bagamat takuan nila, lahat iiwan nila. Tapos hindi pa nila alam kung yung pag-iiwanan nila ay kasing sinop nila. Hindi, masinop naman yung iiwan kong anak eh. Yung asawa niya. Masinop din ba? Pareha sila hanggang kailan. Tandaan mo, hindi ikaw siya. Right. Kaya yung buhay na ayaw mong isurrender, ipako sa Panginoon, ayaw mong i-cast sa ground, magiging isang ordinaryong, unimportant, patay, kulubot
na punong kahoy lang yan. Magiging channel of blessing lang yan kung ilalagay mo yan sa kamay ng Panginoong Hesus. O baka naman, kahit ano pang sinabi mo, Pastor, buunan pa siya ko. Are you clinging to your goal? Hindi kita pipigilan. Pero huwag mong kakalimutan, hindi masaya ang kwento na walang Jesus Christ. Makukuha mo lang yung goal mo. Pero yung satisfaction ni Jesus Christ, hindi mo yung kayang trabahuin sa sarili mo. Kasi hindi yon tinatrabaho na goal. Yun ay isang blessing na binibistow ng Ama sa mga ipinako ang sarili nila kay Jesus Christ. So, anong goal mo ngayong 2026? Or should I say, yung tanong sa title na. Meron tayo sa mensahe ito. What are you clinging to? Magandang tanong yan, nagsisimula pa lang ang taong ito, di ba? Unang buwan pa lang. Bakit hindi mo i-meditate pag uwi mo? Bakit di mo isipin kapag mag-isa ka? Huwag mo ikwento sa iba. Ikwento mo sa Kanya. Anong ibig mong sabihin? Personally, anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Madalas nagtatanong tayo at nagtataka, bakit ganito? Parang God isn't working in my life. Parang God isn't working in this church. Wala akong bunga, at yung bilang namin sa church, mabagal, matumal. Brother, palagay mo, bakit kaya? Sige, ikaw sumagot ng tanong mo. Take your time. Sister, tingin mo, ano kayang dahilan? Gusto mo, bigyan kita idea? Gamit yung kwento ni Moses? Gamit yung mensaheng ito? Hindi kaya nagkakaganon, o kaya ganon. Hindi kaya meron sa ating kalagitnaan na parang Moses din? Hindi kaya yung Moses na yun, kapangalan mo? Ka-middle initial mo? To worsen the case, kaapelido mo? Yung tipong Moses na imbis dinggin yung calling ng Lord, hanggang ngayon, nagme-make na excuses. Hindi kaya ako yung Moses na yon? Palagay mo. O baka dalawa tayo? Hello? Amen. Dalawa tayo na hanggang ngayon, ayaw pa rin nating bitawan yung pinabibitawan sa atin. Hanggang ngayon, dalawa tayo na ayaw pa rin nating itapon sa sahig yung pinapatapon ng Panginoon. Nakarang tao, kinukumbinsi tayo na sumuko. Nakasuko ka na ba? I hope hindi natin sinasara yung mga isipan natin at puso natin sa panawagan ng Diyos. I encourage everyone na yung nasa kamay natin, mapasa kamay ng Jesus natin. I hope bumaon sa atin ang mga pako ng katotohanan ng banal na Diyos sa mensaheng ito. Sa kwento ni Moses, I pray paglapit ng bawat isa sa atin sa altar na to, kaya mo nang sagutin yung tanong na pamagat ng mensaheng ito. Kaya mo nang sagutin ng may pagpapakumbaba. Kasi ang tanong kay Moses, di ba? What do you have in your hand? Ano yung nasa kamay mo? Grief ba yan? Gift ba yan? O yung mga goal mo yan? Pero mas bagay kung ganito yung tanong. What are you clinging to? Shall we pray?